Ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. Happy Sunday! Ayan. So, linggo-linggo and hanggang ngayon napakalakas pa po ng amihan dito sa amin sa Golo Island. Nandito pa rin ako, hindi nakatawid kasi nga po hindi pinapayagan na magbiyahe ang mga bangka sa ngayon. So, ngayong umaga video po ako kasi alam ko na marami sa inyo ang sobrang saya kasi kagabi ay na-announce na ni Pugong na makakasama na si Krishna sa Mindoro. Ayan, so ngayong araw po ay pag-usapan natin kung ano ba ang reaction ko doon sa balita na yon. Ano ba ang kahulugan nito doon sa mga paghahanda na ginagawa natin. At sa huli, meron din po akong isang bagay siguro na ipapakiusap sa mga viewers po natin tungkol sa kay Krishna. Ayan. So yan po ang mga bagay na pag-uusapan natin ngayong araw, pero dahil meron din pong mga ilan na nagtatanong ng update doon sa mga halaman naman na ating itinanim. So pupuntahan ko muna po para ma-update ko din kayo kung ano na ba ang nangyari doon sa mga halaman. May bunga na ba? O baka naman natuyo na? Hindi ko alam. So, tingnan muna po natin. Punta muna po ako dito sa mga halaman. Yan, sumabit. Ayan, so samahan niyo po ako dito dahil isa-isahin po natin kung ano na ba yung itsura ng mga halaman na ating itananim. Ayan. So, ito na po yung ating mga ampalaya. Matataas na sila. Ayan. Pero actually, medyo na ano nga po sila, parang medyo natutuyo. And then, ito yung isang sitaw. Ito na po yung sitaw natin. Meron na po siyang isang mahabang sitaw. Actually, ngayon ko lang po siya nabisita, tapos hindi ko alam na meron na siyang ganito kalaki. Ganito kalaki kagad na bunga. So, yung iba, parang wala pa naman masyadong bunga yung ibang sitaw natin. Pero medyo tumataas na po talaga sila. And then, ito. Itong ibang sitaw, meron na rin pong bunga, oh. Ayan, oh. Meron na, nagbubungahan na po pala sila. Wow! Ang haba na rin ito. Ayan, tas ito pa. May bunga na din. Ayan, oh. Ayun, yung mais natin, namumulaklak na po, oh. Ayan, oh. May mga bulaklak na halos lahat ng mais. Grabe. Ang bilis po pala nitong mga to Ang bilis po pala nitong mga to mamulaklak. Saka mamunga siguro. Tapos puntahan muna po natin yung dito, pipino. Kasi itong pipino po medyo natuyo na. Pero nung chinek ko kasi, meron po ditong ilang pipino na ito, oh, halimbawa po to. Ayan, oh. Ayan, oh. Malaki na din po, di ba? Tapos eto, ayan. Ang laki na. Pwede na po yatang pitasin to. Pitasin ko na to. Feeling ko pwede na to, eh. Ayan. Pinitas ko na. Pero, pinitas ko na, mga kababayan, yung isang pipino. Kasi ang laki niya na. So, feeling ko pwede nang kainin to. Ayan. Tapos yung iba, ayan, may mga bunga na po talaga siya. Yung iba parang maliliit pa lang. Pero itong iba po kasi parang natuyo. Sayang naman yung bunga, oh. Itong mga bunga na to, sayang. Itong iba natuyo na. Ayan, oh, sayang. Na na po siya. Natuyo yung iba. Unfortunately. Hindi po lahat ay nakasurvive. Yung mga pipino. Tapos itong mga kalabasa natin, parang wala pa pong buko. Itong kalabasa. Ayan. Maya-maya po uupo po ako, mga kababayan, para mapag-usapan po natin yung tungkol doon sa sama na ni Krishna dito sa Mindoro. Mamaya po uupo ako. Pero i-check ko lang po sandali itong mga pakwan naman na tinanim. Tingnan po natin kung may bunga na. Kasi parang, ayan, wow, yung okra. Ayan, oh. Yung okra, bungahan na po pala to. Ayan. Ayan, may mga bunga na yung okra. Madami na. Ayan po, oh. Ayan, may mga bunga na siya.
Grabe. So, meron na din ang mga okra. Wow! Hala! Naku, sayang naman. Inabot na ng gulang. Parang magulang na po ito. Ayan oh, hindi po namin namalayan. Hindi po kasi ako nakapasyal dito nung mga nakaraang araw. Hindi ko po akalain na meron na siyang ganyang kalalaking mga bunga. Ayan oh. And then ayun pa, meron na ring mga bunga. Itong pakwan, tingnan po natin itong pakwan ha. Kung meron na bang mga bunga. Parang wala pa ako nakikita. Puro bulaklak, pero puro bulaklak po yung nakikita ko. Meron ako dating nakita na may buko na dito eh. So, tingnan po natin kung nasaan na siya. Nasaan ka na? Nagtago na. Nagtago na yung may buko. May nakita na po akong may buko dito nung isang araw. Ayan, ito. Ito, medyo malaki na. Ayan po. Meron ng yung pakwan. Pero meron pong mas malaki. Ayan pala, ito po yung hinahanap ko. Ito, ayan po yung pakwan. Oh. Pero maliit pa siya. Tingnan nyo, ikumpara nyo po. Ito yung pipino, ayan yung pakwan. So maliit pa lang po talaga siya. Wala pa nga siyang gasuntok. Hindi pa siya gasuntok. Ayan. So, siguro yung iba meron na rin pong mga meron na rin pong mga buko yung iba. Pero, hindi ko na lang po i-check. Siguro sa ibang araw na lang. Kasi meron naman pong nagme-maintain yan. Si Kuya Bayo, yung yung farmer natin dito. So hindi ko na muna po i-check. Hanap lang po ako ng pwesto para nang sa ganun ay makapagkwentuhan po tayo. Wait lang po, hanap tayo. Doon sa medyo malilim. Kasi masyado pong mainit. Malakas pa din po yung hangin dito, sa totoo lang. Yung mga puno, ayan po. Kita nyo po yung puno, umuugoy pa. Ayan o. So, ayan. Kunin ko lang po itong upuan. And then, hanap po tayo ng pwesto. Siguro dito na lang sa likod. Para medyo malilim. Ayan, dito na lang. Dito na lang po ako pupwesto. Sa likod. Para maiba naman yung view. Kasi, ayan, dito na lang. Lapit ka na konti. Ayan, so mga kababayan, nandito na po ako, pumesto muna ako dito sa bandang likod. Though, ang dami pong tambak pa dito, yung mga nakakalat na mga ginagamit o yung mga ginamit nandito pa. Kasi sa bandang mga huling araw, po natin lilinisin yan. So, siguro linawin ko muna po yung kung kailan ba talaga pupunta ang PB team dito mismo sa isla, dito sa farmhouse. So, mauuna pong pumunta ang PB team doon sa kabilang isla. Doon po sa kung saan, yun po ang lugar ni JR TV at yun po ang lugar ni PJ, ni Pugong Biyahero. Yun po ay sa kabilang isla. Dahil itong isla po talaga namin, yung Gulo Island, ay nakahiwalay pa doon sa kung saan po nakatira si PJ at si JR. So, ang mangyayari po kasi is pagdating po nila ng Manila, mag-stay siguro sila doon ng 1 to 2 days. Parang meron po silang lakad somewhere na kasi parang gusto po ipasyal ni Onjay ang PB Team Davao and PB Team Luzon muna doon sa Manila. So baka 1 day or 2 days po sila muna sa Manila bago po sila pumunta naman ng Calatagan. Siguro sa Calatagan they will stay for a day and then pupunta na po sila ng Agkawayan. Agkawayan, I think ang date na punta po nila doon ay 22 or 23. Depende doon sa biyahe. Pero yun po yung tentative date ng kanilang magiging punta doon sa Agkawayan. Ngayon, pagdating po doon sa Agkawayan kasi meron po kaming alumni homecoming. Ako, si JR at si Pugong
kung saan naattend po kami doon kasi si PJ ang isa sa parang punong abala. Isa siya dun sa mga punong abala ng alumni homecoming. And then after ng bukod po dun sa alumni homecoming ay meron din po kaming batch reunion naman. So dalawa po yung event na pupuntahan doon sa Agkawayan, which is yung batch reunion namin na kung saan si JR, ako, si PJ, at meron po kaming ibang mga kasama na kaklase din namin na siya namang mga punong abala para dun sa batch reunion. Kagaya ko po, ako yung in charge dun sa mga games, and then raffle. So yan po ay pinaghahandaan na namin. Meron kaming mga meeting ng mga, ano bang tawag doon? Organizer, parang ganun. Parang kami po yung organizer nung batch reunion na yon. Kaya medyo ang dami po din namin ginagawa. So bukod pa po yun dun sa alumni homecoming naman, which is para naman dun sa buong school, sa Loc National School of Fisheries na mangyayari naman po sa Agkawayan. And then yan po ay mangyayari ng 27, 28, meron pa po silang ibang magiging lakad papunta naman dun sa Lubang Island. Kasi marami pong tourist spot din doon na magaganda. So I think ipapasyal po ni PJ at ni JR yung the rest of the PB team. Unfortunately, sa araw na yun po ay hindi na po ako makakasama ng isang araw kasi gusto ko po na mauna dito sa isla. Ayoko po kasi nakasabay nila akong dadating kasi may mga, syempre, yung mga last minute preparations na gusto ko po na nakikita ko mismo na hands-on ako dun sa mga preparations. Alam ko kung ano yung dadatnan nila. Nandito ako at ako yung sasalubong sa kanila sa kanilang pagdating. Kaya po, sa one day na yon hindi po ako sasama. Ako po ay nandito na para sa mga final preparations na kanilang pagdating. Doon naman po sa mga preparations ng kanilang pagdating, well, abangan nyo na lamang po yan. Ayan. Pero yun nga po, yung sinasabi ko po kanina is yung announcement kagabi. Siyempre, alam ko, ang dami nag-violet kagabi, di ba? Kasi unexpectedly, nakarating pa rin si Krishna. Kahit po ako, hindi ko po alam na makakarating pa si Krishna kasi nga nung earlier pa, sinabi naman ni PJ na yun nga, wala si Krishna. So yung celebration is parang siguro magiging focus na lang doon sa siya lang mag-isa. And then syempre to the rescue itong si Ralph na palaging napakakwela doon sa ginawa niya. Hindi siya si Rebecca kagabi, siya si Savannah kagabi. So to the rescue si Ralph kagabi na nagpasaya din naman, I know, sa mga marami nating manonood. Pero yun talaga, huge surprise yung pagdating ni Chris na kagabi. So, kaya naman I'm sure marami po ang natuwa. Nakita ko po yung habang umano yung mga comment na marami pong natutuwa dun sa kanyang pagdating. So, ano po ang ibig sabihin ng announcement na ito doon naman sa paghahanda na ating ginagawa dito sa Mindoro? Syempre yan po ay may impact. Doon po sa mga nakaraan kasi, ang dami din po nagme-message sa akin na, Sir Toots, pakiusapan mo naman si PJ, si Sir Paul, na sana isama si Chris na ganyan. Hindi po ako nagre-reply doon, pero nag-e-effort po ako na talagang mag-communicate kay PJ and even kay Chris na, ka-chat ko po siya. Na sabi ko nga sana makasama ka, and PJ sabi ko, baka merong way, explore options para makasama si Krishna. And fortunately enough, na nagawa naman ng paraan na makakasama na siya dahil meron ng ibang makakasama si Aiza. Pero, naintindihan ko din naman po yung point na meron po kasing kasalukuyang pinagdadaanan si Chris na ngayon. At alam naman po natin lahat yon na kapag yung miyembro na natin ng pamilya, yung meron pinagdadaanan, especially sa health, 'di ba, sa kalusugan na pinagdadaanan, medyo mahirap na part ng buhay po kasi yun eh. So, kaya naman iniwan ni Pugong kagabi kay Krishna yung desisyon kung gusto niyang sumama or
magpapaiwan siya. So kumbaga, ang desisyon na po ngayon ay nasa sa kay Krishna na kung sasama siya o hindi. Alam ko po na marami sa atin ang gusto talaga na makasama siya. And ako personally, gustong-gusto ko po talaga na makasama si Krishna. Kasi unang-una gusto siyang makita ni Mama. And yung hipag ko is talagang huge fan din ni Krishna. Nauuwi din dito sa Holy Week. Kaya gustong-gusto niyang makita. Nalungkot din siya nung nalaman niya nung una na hindi makakasama si Krishna. Sabi niya, sayang naman, gusto ko siya makita. So yun, si Mama saka yung hipag ko. And yung ibang mga fans po na nandito ng Pugong Biyahero, tinatanong na po nila kung makakasama ba, sana makakasama, ganun. Kaya naman magandang balita po yun kagabi. Pero yun nga, yung decision po ngayon ay nasa sa kay Krishna na kung siya ba ay sasama. And siguro yung nabanggit ko po kanina na siguro meron po akong pakiusap sa ating mga viewers, ano po, kasi alam ko nung mga nakaraan meron pong mga parang slight siguro na bashing na nangyari doon sa sitwasyon kung saan parang wala sa mood si Krishna habang nasa sa travel sila or habang nandoon sila sa mission. Siguro ang pakiusap ko po sa lahat is siguro mas maging ano po tayo, mas i-practice po natin yung compassion kasi gano'n naman po, 'di ba? Pag may pinagdadaanan po yung isang tao, hindi mo na po talaga maibibigay 100% yung kulit mo and all. Kahit pa minsan iisipin mo, hindi, the show must go on or kumbaga isang tabi natin yan, pero mahirap po yung gawin. Kaya hindi mo naman po magagawang maisang tabi yan ng lahat ng oras, every minute, 'di ba? Yun pa po ba na parang nagta-travel sila and then gumagawa sila ng mission. Hindi po yan mawawaglit sa isip ng isang tao pagka meron pong pinagdadaanan. Kaya ang pakiusap ko po sa lahat, huwag naman po nating i-bash si Krishna base lamang doon sa mga ganong bagay. Sa halip ay mas palawakin po natin yung pangunawa po natin doon sa sitwasyon. At yun din po yung reason kung bakit iniwan din ni PJ yung desisyon sa kay Krishna na kung gusto niyang sumama o hindi. Kasi nga po, yung magiging biyahe po kasi sa Mindoro ay 2 linggo po yun. Over 2 weeks po yun na tuloy-tuloy na hindi naman po madaling nakakabiyahe pabalik ng Manila or ng Batangas. Halimbawa po ngayon, yung sitwasyon ko ngayon, Sunday na pero hindi pa po ako nakaka-travel pabalik. Supposedly, nag-travel po ako kahapon or ngayon, babalik na po ako ng Laguna. Kaya lang, may no-sale policy po ngayon na ipinapatupad dito po sa munisipyo po namin. So, hindi pa po siya lifted. Hopefully, tomorrow malift siya. So, may ganun pong sitwasyon na nangyayari kasi dito sa isla. Hindi po kami basta-basta na nakakaalis kapag ka biglang nagbago yung panahon po. So, yun yung reason kung bakit nga iniwan ni PJ. And of course, kung ano man yung maging desisyon po ni Krishna, I hope na sana po i-respeto po natin kung ano po yung magiging desisyon ni Krishna. Kasi talagang hindi po madali yung kanyang pinagdadaanan sa ngayon. Kung matuloy naman po siya, yung paghahanda, wala pong problema kasi pareho naman kami ni JR na kumbaga iniisip namin yung contingency plan. Sa simula pa lamang ng paghahanda namin, i-consider na namin na makakasama siya. Kaya yung mga preparations namin, kasama siya. Okay? So halimbawa na lamang po yung kung saan siya matutulog pagdating po nila dito sa isla. Ayun, yung isang room po namin dun sa bahay sa bayan ay naka-reserve na at siya po ay papasamahan ko lamang dun sa aking hipag na asawa po ng aking bunsong kapatid. Yung sinasabi ko po kanina na fan ni Krishna para may kasama po siya sa kwarto. Maluwag naman po yung kwarto, kasyang-kasya naman po silang dalawa dun. Gusto ko lamang po na maging komportable si Krishna at meron po siyang kasamang babae doon sa kwarto pag nandito na po sila sa aming barangay dito sa Talawtaw. So yun po yung plano. The rest, pagdating sa pagkain, wala naman pong restriction si Krishna. So okay lamang po yun. Kumbaga standard na part ng preparation yung pagkain.
So, yun po yung gusto ko lamang na ipahatid muna din sa inyo po. Ano po, kasi alam ko po maraming masaya. Ako po sobrang happy ko din na makakasama na si Chris na. Looking forward po talaga ako na makarating sila dito. Sabi ko nga, chinat ko siya nung isang araw, kapatid, sana makasama ka para makarating ka naman dito sa amin. Para makita mo naman yung lugar namin. So, yun. Yun po yung kasalukuyang sitwasyon po natin doon sa preparations ng paghahanda. And ngayon po, though Sunday, meron po nagtatrabaho ngayon kasi kailangan pong matapos yung tiles doon sa terrace naman. Kasi yun na lamang yung naiiwan na malaking trabaho talaga. The rest parang minimal na lang yung effort na kailangan. So, kaya hindi na rin po ako masyadong kinakabahan dun sa preparations ng bahay. Mga minor na lang po yun, mga ilaw, yung mga isasabit wherever. So gano'n na lang po, maliliit na bagay na lamang po yun. Ayan. So maraming salamat po mga kababayan. Siguro hanggang dito ko na lang muna po tapusin yung ating video ngayon. Every now and then mag-update po ako sa inyo ng kung ano yung mga nagaganap. Meron po kasi akong bibili na isang malaking bagay para sa Pugong Biyahero team doon sa pagpunta nila dito. Pero sa susunod na araw ko na po yun isi-share po sa inyong lahat. Ayun. So, muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, sa inyong patuloy na pagsubaybay, panonood, pag-share, pagla-like, pagko-comment doon po sa ating mga video. At maraming salamat po sa inyong suporta sa buong Pugong Biyahero team. Excited na po kayo, sobrang excited na din po kami dahil marami pa po kaming mga isi-share ng mga bagay-bagay na mangyayari dun sa pagpunta nila dito sa Mindoro. Muli po, kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi ko pong prayers ay i-bless po tayo ni Lord. God bless us all and thank you everyone. Have a good rest of your Sunday.